Gitna ngang rumaragasang gabi sa karagatan haligingang nagbabagang apoy ang pumaytaas mula sa tubig sumasalamin sa dambuhalang katawan ng barkong bakal na dahan-dahang tumatagilid. Ito ang unang aircraft carrier ng Pilipinas na tinamaan ng matinding bangga mula sa isang barkong pandigma ng Tsina sa lugar ng Panatakswal. Umalingaw-ngaw ang mga sirena ng alarma, mga helikopter ay apurahang umiikot sa gitna ng hangin habang ang 3 metrong alon ay humahampas ng may puting bula. Sa di kalayuan ang plotang ang Sina ay patuloy na lumalapit, kumikislap ang kanilang nga panlaban sa eroplano habang ang makapal na lambat ngang radar ay bumabalot sa kalangitan. Gumanti ang Pilipinas gamit ang medium range na misil. Ang bawat guhit ng liwanag ay humiwa sa kadiliman, lumilihan ng isang manining ngunit malupit na tanawin. Agad na nagpatawag ng emergency meeting ang Amerika. Ang maparusa at tugon militar ay inilunsad. Sa pagsikat ng unang liwanag ng araw, ang dagat ng Timog Sina ay hindi na isang mapayapang karagatan kundi isang teknolohikal na larangan ng digmaan kung saan ang bawat desisyon ay maaring magpasiklab ng isang ganap na digmaan. Sa katimugang bahagi ng karagatan ng Panataksyo, nakadetek ang radar ng pinaksamang fleet ng Pilipinas ng isang dambuhalang bagay na mabilis kumilos na may dipangkaraniwang lakas ng signal. Sa control screen ng forward command post walang tigil ang pakislap ng mga ilaw. Isang grupo nga barkong pandigma ng Sina ang direktang tumutungo sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Walang anumang diplomatikong babala na ibinigay, tanging ang malamig na katahimikan ng gabi sa dagat na pinunit ng mekanikal na tunog ng bakal. Ang aircraft carrier na sampaguitan 686 asul na karagatan, ang unang ipinakmamalaki nga hukbong dagat ng Pilipinas, ay nakaangkla 35 nautical miles sa timok silangan ng Panataksyo. Sa kubyerta handa na ang mga fighter squadron. Ang radar ay walang tigil na umikot, sinusuri ang lahat ng direksyon. Nakatanggap ang command tower ngang signal ng paglapit sa layong 14 nautical miles. Malapit nang dumating ang dikilalang nga barko. Walang sinuman ang nakakaalam na ito na pala ang gabi ng kanilang kapalaran. Mula sa hilaga ang nga ilaw na tactical searchlight ay tumama sa ibabaw ng dagat. Isang Type 55 destroyer ng Sina ang dumaong sa kaliwang bahagi. Isang babala sa radyo ang ipinadala sa Ingles at sino kayo ay pumapasok sa isang international training zone, umalis kaagad. Ngunit hindi sumagot ang panik ng Sina, sa halip ay bumilis pa. Umalingaw-ngaw ang masirena ng alarma sa asul na karagatan. Agad na isinara ng matripulante ang mapintongang kompartimento. Nakuna ng security camera ang sandali kung kailan hinarangan ng barkong kawe ang daanan. Isang malakas na pagyanig ang tumagos sa katawan ng bakal. Ang dulong Type 55 ay direktang bumangga sa kaliwang bahagi ng sampaguita 686 at sumiklap ang apoy sa lugar ng auxiliary engine. Pumasok ang tubig sa kompartimento Belgi. 4. Nawalan ngang balanse ang sistema ngang katatagan. Tumaop ang barko ngang 7 degrees. Nakahalo-halo ang mga sigawan tuno ngang nagumpugang metal at mga alarma sa sunog. Agad na nagutos ang commander na putulin ang supply ng gasolina, ihiwalay ang nasusunog na kompartimento at buhayin ang automatic fire extinguishing system. Sa command center, sinikap ni Colonel Jose Santos na panatilihin ang kanyang kahinahunan. Mahinahon ngunit mariin ang kanyang boses, huwag gumanting ang putok. Ito ay isang provokasyon. Unahin ang pagligtas ng matao at panatilihing nakalutang ang barko. Ang rescue team sa kanan kumilos na magpakawala nga maliliit na bangka upang hanapin ang butas. Samantala ang signal ng SOS ay ipinadala sa satellite patungo sa Port Regional Naval Command. Sa layong 250 nautical miles, ang American reconnaissance ship na USS Liberty na nagpapatrolya sa parehong lugar ay nakatanggap ng distress signal. Agad nitong binuhay ang full area monitoring mode gamit ang radar. Nagpakita ng pulang teksto ang screen ng Amerika ng Official Collision Alert Philippine Carrier Compromise. Ang maunang komersyal na imahe mula sa satellite ng Hapon na naktala ng banggaan ay ipinakalat sa mga Regional Intelligence Center. Ang mga internasyonal na ahensya ngang balita ay sabay-sabay na nakatanggap ng automatikong signal ngang AIS na nawalang ngang kontak sa sampaguitan 686. Sa ilalim ngang dagat, isang pangalawang pagsabog ang narinig.
Ang pangunahing kompartimento ngang makina ay nagliyab dahil sa matinding init. Ang mabumbero ay nakipaglaban sa mahirap na kondisyon. Matapos ang banggaan ang likuran ng barko, ay nagsimulang lumubog. Ang mga rescue helicopter ng Pilipinas mula sa base sa Panataksyo ay lumipat dala ang mga Naval Special Forces at medical teams. Ang huling signal mula sa command room ng Sampaguita ng Lapanam ay ipinadala hindi na kayang mapanatili humihingingang pahintulot na ilikas ang buong tripulante. Sa kubierta ang watawat ng Pilipinas ay patuloy na iwinawagayway sa gitna ng makapal na itim na usok. Grupo-grupo ngang mga tripulante ang tumalon sa mga life raft. Ang ilan ay nanatili upang subukang palamigin ang nasusunog na lugar. Bago pa man sumikat ang araw, ang dambuhalang katawan ng barko ay nagsimulang tumagilit ng tuluyan, lumilihan ng isang di malilimutang tanawin. Ang anino ng barko kalahating nakalubog sa gitna ng dagat ng apoy ay sumasalamin sa kislap ng mga flare sa kalangitan. Ang Sampaguita 686 asul na karagatan ay opisyal na nawalan ng lahat ng komunikasyon. Isang bahagi ngang katawan nito ang naglaho sa ilalim ngang alon. Sa itaas nga maulap ang mga satellite ng militar ng Amerika ay nakalok sa lugar na iyon sa real-time monitoring mode. Ang galit ay nagsimulang mabuo sa mapulong sa Pentagon at sa Washington. Nang iharap ang unang ulat isang malamig na tanong ang umaling aungaw ito ba ay sinadyang pagkilos ng sinanatanggap ng POT Regional Naval Command. Ang huling signal mula sa rescue team sa baybayin ng Panataksyo. Ang screen ng komunikasyon ay nakpakita na lamang ng ingay at mga salitang nawala ang signal ng imahe. Walang naksalita tanging ang nga matangang nga opisyal na nakaduti ang nakatinginan kasing lamig ng bakal. Walang nangangailangan ng utos. Lahat sila ay nakakaalam. Isang aircraft carrier ng Pilipinas ang pinalubok sa internasyonal na katubigan. Sa Maynila ang sistema ng depensa ng bansa ay inilagay sa level 3 alert. Nakapaktala ang Strategic Command Center ngang mga signal mula sa higit 40 satellite devices habang iniutos ang PEGBLOK sa lahat ng sibilyang frequency ng komunikasyon sa paligid ng Panataksyo sa radius na 500 nautical miles. Kasabay nito sa dagat ng Timok Sina, ang Mangapar-class missile corvette ng Pilipinas ay agad na nagbago ng direksyon bumubuo ng isang formasyong proteksyon sa paligid ng lugar ng paglubok. Ang dagat ay nabalot ng maitim na usok ang haligi ng apoy. Ay patuloy pa ring nag-alap kung saan ang Sampaguita 686 ay naglaho. Sa himpapawit ang reconnaissance UAF ay lumipat sa isang paikot na landas nagpapadala ng mga imahanang mausok na tinatangay ng hangin. Sa malat na hangin ng gabi ang makumikinang na labi ay sumasalamin sa mailaw ng emerhensiya isang paalala na ang dagat ay hindi kailanman naging mapagpatawad sa mapagkakamali. Naglabas ng opisyal na pahayag. Ang panik ng sina na nagsasabing ang insidenteng banggaan ay dahil sa di inaasahang masamang panahon. Ngunit ipinakita nga satellite image mula sa Ponet Amerika na maaliwalas ang kalangitan at kalmado ang dagat. Ang pagkakaibang ito ay nagpahiwatig sa mga eksperto sa estratehiya na hindi ito isang aksidente. Isang kalkuladong pagkilos ang naganap sa dilim na may layuning magpadala ng mensahe ng pananakot. Sa base sa Panataksyo, tinanggap nga medical team ng Pilipinas ang unang nailigtas na tripulante. Sila ay nanginginig, ang kanilang nga mata ay wala sa sarili. Isang pinakabatang miyembro, 23 taong gulang lamang, ang mahigpit na hawak ang kanyang basang-basa at duguan na insignia pilit na tumayo upang ibigay ito sa kanyang nakatataas na opisyal nang dalhin sa istasyong medikal. Libu-libong kilometro ang layo sa Pentagon ang US National Security Council ay agarang ipinatawag. Sa mesa ng pulong ang mga high-resolution na satellite image ay nakpakita ng sandalingang banggaan sa pagitan ng Type 55 at ng Sampaguita 686. Isang Amerikanong tagapayo sa militar ang nagsalita ng dahan-dahan at malinaw ito ay isang sinadyayang pakbangga, hindi ito maaring nagkataon lamang. Walang sumagot. Ang commander ng 7th Fleet ay nag-utos na i-deploy ang US Carrier Strike Group na nakaangkla sa Subic Bay, Pilipinas na maglayag pakanluran. Ang buong kalangitan sa timog dagat ng Timok Sina ay agad na sinuri ng radar habang ang mga remote sensing satellite ay nakbagong
direksyon upang ilok ang mga coordinate ng Panatak Show. Ang gabi ay unti-unting lumipas, ang abot tanaw ay nagkaroon ng kulay bakal na abo sumasalamin sa mga ilaw mula sa mga barkong gumagalaw. Isang mahinang ulan ang nagsimulang bumaksak sa lugar ng karagatan. Ang manakaligtas na tripulanteng Pilipino ay natipon sa life raft. Ang kanilang mamata ay nakatuon sa lugar kung saan dating nakatayo ang kanilang barko. Walang umiyak, walang humingi ng tulong, tanging ang ganap na katahimikan sa gitna ng malawak na dagat at kalangitan. Alam nilang nasaksihan nila ang isang makasaysayang isang sandali kung saan ang dagat ng Timok Sina ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Kasabay nito sa Washington, ang unang ulat ng intelligence ay ipinadala sa mesa ng National Security Advisor. Sa unang pahina may isang maikling linya lamang: carrier Sampaguita, 686 confirmed loss. Evidence indicates intentional collision. Ang lahat ng mga mata ay napako sa electronic map na nagpapakita ng kumikislap na dagat ng Timok Sina. Ang katahimikan ay tumagal bago isang malamig na boses ang bumasak, dito ihanda ang tugon. Ang kalangitan sa ibabaw kang Panatak Show ay nabahiran kang malamig na kulay abo. Ang barkong pandikmang kang Pilipinas ay nanatili sa kanilang pormasyong pandikma sa paligid ng lugar kung saan lumubok ang Sampaguita 686. Ang long-range radar ay nakapaktalang ng kakaibang signal na paulit-ulit na lumilitaw at nawawala. Tila ito ay ang sistema ng stealth reconnaissance UAV ng Sina na nagsasagawa ng peg scan. Sa kubyerta ng Geparship 12, itinaas ng opisyal ang kanyang malarga vista at tumingin sa hilaga kung saan ang maliliit na tuldok ng liwanag ay mabilis na gumagalaw sa abot tanaw. Ang hangin sa dagat ay malakas na umihip, dala ang amoy ng nasuno na langis mula sa nakdaang gabi. Ang commander ng Flotangang Pilipinas, ang utos ay ibinigay ay activate ang electronic warfare mode ILOC, ang radar reflection panatilihin ang alerto, handa para sa labanan. Agad na naging pula ang mailaw sa control room. Ang screen ay napuno ng electronic jamming signals. Ang matekniko ay walang tigil na nagtipsa sa control panel. Ang maalon ng electronic waves ay pinakawalan sa himpapawid. Ang atmosfera sa paligid ng plota ay tila bahagyang nayanig. Kasabay nito sa base sa Panatak Show, ang mga special forces ng Pilipinas ay nakatanggap ng isang lihim na utos na mag-deploy ng isang underwater reconnaissance team sa lugar ng lumubok na Sampaguita 686. Apat na combat differ na may watawat ng Pilipinas sa kanilang mabalikat ay tahimik na tumalon sa dagat. Ang kanilang maanino ay naglaho sa madilim na alon. Sa ilalim ng tubig, ang magabasag na piraso ng metal ay kumikinang pa rin ng bahagya, lumulutang sa gitna ng haligingang usok at bula. Isa sa madifra ang nag-record gamit ang kamera ng mga imaha nga Missile Bay na pilit na binuksan, isang senyales na ang banggaan ay hindi aksidente. Mula sa ground station sa Subic Bay, isang espesyal na naka-encrypt na signal lang ang ipinadala sa General Staff. Ipinakita ng datos ng Type 55 Kramsina ay pinatay ang buong sistema ng lokasyon nito bago ang banggaan. Ito ay isang aksyon na ginagawa lamang kapag ang isang barkong pandigma ay nais umiwas na matras. Mabilis na sinuri ng mga intelligence officer ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at ang resulta ay lumabas na malinaw. Ang banggaan ay plinano ng eksakto sa bawat segundo. Isang tactical UAV ng Pilipinas ang nakadetect ng dalawang fighter jet ng Sina na lumilipat ng mababa malapit sa lugar ng insidente. Mula sa command center, ang utos na tumugon ay inilunsad ay deploy ang medium range missile defense system. Huwag magpaputok, ILOC lamang ang target. Sa kubyerta ng Gepard, ang launcher ay tumaas, ang takip ng missile tube ay bumukas at isang asul na ilaw ang kumislap. Ang dalawang kawe na fighter jet ay agad na nakbago ng direksyon at naktago sa mababang ulap. Ang dagat ay muling bumalik sa mabigat na katahimikan, ngunit alam ngang lahat sa kanilang mapuso na nagsimula na ang teknolohikal na digmaan. Nagpadala ang Estados Unidos sa Pilipinas isang classified satellite data package na kumukuha buong trajectory, pagalaw, megabarko, Tisina, bago ang banggaan. Ang kanilang ruta ay paikot sa Panatak Shoal, isang uri ng pakupkop.
isang Amerikanong intelligence specialist, ang maikling nagsalita sa isang ligtas na linya, kinukumpirma namin ang sinadiyang pakilos. Ang mga salitang iyon ay umalingaw na kasing lamig na yelo na nagpabigat sa buong pulong na Pilipinas. Sa Beijing, ang Ministry ngang Depensa ngang Sina ay nagsagawa ngang isang agarang press conference itinatanggi ang lahat ng responsibilidad. Ngunit ang NHK ng Hapon ay naglabas ng video mula sa isang sibilyang satellite na malinaw na nagpapakita na ang barkong pandigma ng Sina ay biglang nagbago ng direksyon bago ang banggaan. Ang imaheng iyon ay agad na kumalat sa buong mundo. Ang katotohanan ay hindi may tatago. Bumalik sa lugar ngang Panatak Shoal, tumaas ang mga alon at dumilim ang kalangitan. Mula sa timok silangan, isa pang grupo nga barkong pandigma ngang Sina ang papalapit. Sa radar, ang mapulang tuldok ay makapal na kumikislap. Ang commander ng plota ngang Pilipinas ay nakbabangang boses at nakutos. Lahat ng nga sistema ngang armas ilagay sa combat readiness state. Unahin ang depensa, huwak na huwak magpapaputok ng una. Bawat kanyon, bawat tubo ngang launcher ay ibinaba ang anggulo. Ang mga sensor system ay sabay-sabay na umikot. Ang dagat ng Timok Sina ay nabalot ng makapal na hamog. Ang hangin ay umihip na parang tunok ng nakikiskisang metal. Nakapaktala ang radar ng signal ng peklok ng target mula sa mga barko ng Sina. Isang tuyong tunok ng babala ang umaling-awngaw. Isang agarang utos ang ipinadala na nagpapagana sa operasyon ng pagtatanggol sa teritoryo. Ang buong plota ay lumipat sa isang limitadong offensive readiness state. Sa kubierta ng Gepard 12, ang mga tripulanteng Pilipino ay nagsuot ng body armor, helmet at mabilis na tumakbo sa kanilang mga battle station. Ang mga kanyon ay umikot patungo sa timok silangan. Ang mabaril ay itinaas kasabay ng ugong na makina. Nakasagap ang radar ng plota ng Pilipinas ng signal ng peglok ng target mula sa dalawang Type 52 di destroyer ng Sina. Nagutos ang commander ng plota na i-activate ang wave reflection shield, handa ng gumanti. Isang 100 mm na balangang kanyon mula sa panig ng Sina ang sumirit sa hangin, bumaksak wala pang isang nautical mile mula sa barko ng Pilipinas. Tubig ay tumalsik ng ilang dosenang metro ang taas. Hindi na naghintay pa ang makanyon ng Pilipinas ay nakpaputok. Ang maputing usok ay lumabas mula sa mabaril. Ang malalim na tunok ay gumapang sa ibabaw ng dagat. Ang unang 3 putok ay tumama sa tubig malapit sa gilid ngang Type 52D. Tumalsik ang tubig at ang katawan ng barko ng Sina ay yumanig. Ang ma-anti-aircraft gun ng Pilipinas ay walang tigil na nakpaulan. Ang bala ay humiwas sa himpapawid. Mula sa timok kanluran, 2 Molnia class fast attack craft ng Pilipinas ang bumilis, nakpakawala ng 2 P-15 guided missiles. Ang puting usok ay humiwas sa hangin kasabay ng isang nakatakot na tunok. Ang mamisil ay dumiretso sa destroyer ngang Sina, nagiwan ng isang ulap ng usok na parang kidlat na gumuhit sa kalangitan. Agad na nakmakawala ng Madechoy at chaffs ang panig ng Sina at isang matingkat na pulang ilaw ang sumabok sa himpapawid. Isang misil ang lumihis, ngunit ang pangalawa ay tumama sa likurang bahagi, lumihangang isang malakas na pagsabok. Apoy at usok ang pumailan lang at ang barko ay tumagilid sa isang tabi. Ang sistema ngang depensa ngang Pilipinas sa base sa Panatak Shoal ay nakadetect ngang signal ng UAV ng Kauwe. 2 23 mm anti-aircraft gun ang sabay na nakpaputok. Isang UAV ng Sina ang tinamaan at sumabok sa himpapawid. Ang mapiraso nito ay nahulog sa dagat. Sa radyo, ang boses ng isang batang opisyal ay maririnig na nagsasabi target eliminated. Ang hukbong himpapawid na Pilipinas ay pumasok sa posisyon. 2 Su, 30 Mekal 2 na may watawat ng araw at mga bituin ang humagibis mula sa Clark Air Base, lumilipat patungong silangan. Sa lupngang sabungan, ang mga piloto ay nakatutok sa kanilang mga display ng target. Ang kanilang tactical radar ay nakasagap ng signal ng fighter jet ng Sina na papalapit. Ang pilotong Pilipinas ay bumaba ng altitude, lock ang target sa radar. Ang magkabilang panig ay nagpakawala ang air-to-air missiles halos sabay-sabay. Isang puting guhit ng liwanag ang tumawid sa kalangitan. Ang pagsabog ay kumalat na parang kidlat, yumanig sa buong himpapawid. Ang plota ngang Sina ay nagsimulang umatras patungong silangan. Ang apoy ay nagliliyap pa rin sa kubierta ng isang destroyer.
Sa sandaling iyon mula sa commander ngang Pilipinas, isang huling utos ang umaling awngaw, tigil putukan, panatilihin ang posisyon. Sa Maynila natanggap ngang strategic command ang balita na umatras na ang kaaway at ligtas ang kanilang mapuwersa. Ang kalangitan sa dagat ng Timok Sina ay puno pa rin ng usok. Matapos umatras ang plota ng tinaang nga Electronic Reconnaissance Unit ng Pilipinas ay nanatili sa mataas na alerto. Ang mga lon ng radar ay patuloy na nag-scan, bawat tuldok ng liwanag na lumitaw sa screen ay nagdulot ng tension sa buong command room. Ang malakas na hangin ay humampas sa kubyerta ng barko, dala ang amoy ng nasuno na metal at pulbura. Ang aerial reconnaissance ay nagulat ng isang kakaibang signal sa hilagang silangan. 3 destroyer ng Sina ang bumabalik, ini-escort ng 6K medium range bomber. Ang utos mula sa General Staff ay agad na ipinadala, huwag hayaang makalapit ang kaaway, maghanda para sa long range interception. Sa mga barkong gepart, ang sistema ngang pakontro ng apoy ay ganap na binuksan, ang nga baril ay malamig na umikot. Dosa-dosa ng mga opisyal na Pilipino ang yumuko sa kanilang mga control screen, bawat parameter ay inayos sa bawat antas. 2 Su-30 Mega-2 fighter jet ng Pilipinas na nakpapatrolya ang nakatanggap ng utos na baguhin ang direksyon at harangin ang formasyon ng mabomber ng kaaway. Ang ugong nga jet engine ay umalingaw-ngaw, ang 2 eroplano ay tumagilit at bumulusok, nagiwan ng 2 puting guhit ng usok sa kalangitan. Sa sabungan nilok ng piloto ang target sa radar, ang boses ay kalmado at malamig, papalapit sa target distansya 20 nautical miles. Mula sa ibabaw ng dagat ang plota ang Pilipinas ay sabay-sabay na nag-activate ng Air Defense Attack Mode. Ang S-125 Air Defense Missile System sa barko 16 ay nakbukas ang takip ng launcher. Ang launcher ay tumagilid sa 45 degrees nilok ang target at nagpakawala. 2 misil ang pumailan lang sa kalangitan, ang kanilang nga buntot ay nagliliyap na pula. Ilang segundo lamang ang lumipas, ang kalangitan ay nayani ng 2 makasunod na pagsabok. Isa sa 6 na bomber ang tinamaan, na bali ang pakpak at direktang bumaksak sa dagat. Hindi kalayuan 2 eroplanong Sina ang gumanti gamit ang mga anti-ship missile. Agad na na-detect ng radar system ng Pilipinas ang kanilang landas, nakpadala ng babala sa buong plota. Nagutos ang commander na ay activate ang mga thermal decoy. Sa kubyerta ng barko, 12 nang na flare ang sumabok sa himpapawid, lumilihang ang isang maningning na pader ngang apoy. Ang 2 misil ang kaaway ay nalito, bumaksak halos 2 nautical mile mula sa pangunahing barko, sumabog at lumikang isang mataas na haliging tubig. Ang mga Molnia-class fast attack craft ng Pilipinas ay gumalaw sa isang tatsulok na formasyon, naghahanda para sa isang ganting salakay. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng hapon, ang bawat barko ay mabilis na humahagibis sa ibabaw ng tubig. Ang puting bula ay tumatalsik na parang latigo. Ang signal ng peglock ng target ay sunod-sunod na tumunog. Ipakawala lahat ang utos ay mariing umaling awngaw. 15M missiles ang humagibis, nag-iwan ng mahahabang puting guhit sa himpapawid. Isang tumama sa Type 054 frigate. Ang gitnang bahagi ng barko ay malakas na nagliyap, ang itim na usok ay umabot ng 100 metro ang taas. Sa himpapawid ang 2 Su-30 ngang Pilipinas ay patuloy na hinabol ang nga eroplano ngang kaaway. Isang R-77 air-to-air missile ang pinakawalan. Ang landas nito ay lumiko sa maulap at sumabog sa likuran ng buntot ng natitirang H-6. Ang mapiraso ay nahulog sa dagat kasabay ng malawak na apoy. Tahimik na huminga ng maluwak ang piloto ng Pilipinas. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang lik, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Target eliminated. Ang ibabaw ng dagat ay panandaliang tumahimik. Tanging ang ugong ng makina at ang hampas ng alon sa bakal ang maririnig. Ngunit ang early warning radar ay nakapaktala ng isang mabilis na paggalaw mula sa silangan. Tila isang reinforcement wave mula sa Sina ang papalapit. Nagutos ang commander ng plota ng Pilipinas na panatilihin ang posisyon, patatagin ang formasyon at unahin ang pagprotekta sa base sa Panataksyo. Sa itaas ng himpapawid, ang mga internasyonal na satellite ng militar ay nakalok sa lugar na ito sa surveillance mode. Ang digmaan ay kasisimula pa lamang at alam ngang lahat na wala ng atrasan matapos ang labanan sa himpapawid at agad sa umaga.
Tila humupa na ang labanan ngunit ang nga istasyon ng pagbabantay sa baybayin ng Pilipinas ay nagulat ng isang kagyat na signal ang hukbong dagat ng Sina ay nagpadala ng karakdagang nga puwersang mekanisado para sa isang landing kasama ang maraming nga suicide UAV na lumilipat ng mababa sa ibabaw ng tubig. Ang himpapawid ay napuno ng tunong nga umahagibis na makina ang maliliit na itim na anino ay papalapit mula sa silangan. Sa command ship ng Pilipinas ang sistema ng babala para sa depensa sa ibabaw ng tubig ay umilaw. Mabilis na paggalaw ng target mababang altitude. Ang malalim na boses ng opisyal na nakaduty ay umalingaw sa mga headset. Ang mga automatikong kanyon ng AK-30 ay nagsimulang umikot nagbubuga ng sunod-sunod na mga bala. Ang kalangitan sa harap ng barko ay nagliwanag sa isang ulan ng apoy. Ang mga suicide UAV ay nagliyap sa himpapawid bumagsak sa dagat at lumikang sunod-sunod na malilit na pagsabog ang itim na usok ay umikot sa ibabaw na alon. Mula sa timog kanluran 3 landing ship ng Sina ang papalapit sa lugar ng base sa Panatag. Sa kubyerta kang barko ang nga amphibious vehicle ay inihanda na. Ang nga mortar ay nakakarga na. Ngunit ang Pilipinas ay nahanda ng isang sistema ng 130mm coastal artillery na nakatago sa ilalim ng babunker at camouflage. Nang ang target ay pumasok sa sakla, ang utos na magpaputok ay umaling-awngaw. Ang unang 2 putok ay tumama, ang unang landing ship ay nagliyap, tumagilid at sumabog. Ang tunong nga alon kasama ang pagsabog ay lumikha ng isang malamig na himingang bakal. Nagpadala pa ang plotang Sina nga heavy armored drone na may dalang anti-ship cruise missiles. Mula sa kubyerta ng gapat ng Pilipinas ang electronic jamming system ay nagsimulang gumana. Ang mga electromagnetic pulse waves ay patuloy na pinakawalan ginugulo ang lahat ng signal ng kontrol ng UAV. Sa radar screen ng kawa ang lahat ng signal ay biglang naglaho. Isang UAV ang nawalan ng kontrol at direktang bumaksak sa dagat sumabog sa gitna ng humagibis na hangin. Kasabay nito sa katamtamang altitude 2K. 28 naval helicopter ngang Pilipinas ang umikot sa lugar ngang labanan na hulok ngang sunod-sunod na mga anti-submarine bomb at radar decoys. Sunod-sunod na malalim na pagsabog ang narinig sa ilalim ngang dagat, ang mga haligi ngang tubig ay tumaas. Ang sonar system ngang Pilipinas ay nakadetect ng isang kakaibang tunok, ang tunok ng isang submarinong kaaway na gumagalaw malapit sa base sa Panatag Shoal. Isang torpedo ang pinakawalan mula sa submarinong ang Sina. Ang landas nito ay nag-iwan ng isang maputlang asul na liwanag sa ilalim ng tubig, ngunit ang sonar system ng Pilipinas ay mabilis na tumugon. Isang anti-submarine torpedo ang pinakawalan sa kabilang direksyon. Ang dalawang liwanag ay nakbanggaan sa gitna ng karagatan. Ang pagsabog ay yumanik sa buong ibabaw ng tubig. Isang dambuhalang bulangang hangin ang lumitaw kasama ng isang haligi ng tubig na tumayo sa gitna ng dagat. Mula sa base sa Zamboanga, ang Coastal Defense Missile System ay nagpaputok. 4 na misilang lumipat sa isang diagonal na formasyon patungo sa natitirang aktibong destroyer ng Kaway. Isang tumama sa target, ang pagsabog ay umaling-awngaw sa buong dagat at kalangitan. Ang katawan ng barko ngang Sina ay napunit, ang apoy ay tumaas na parang isang pulang tore. Sa lugar ngang base sa Panatag Shoal, ang mga combat engineer ngang Pilipinas ay nakmamadaling itinayo muli ang linya ngang depensa gamit ang mga steel container at sandbag. Ang mga sundalo na nakasuot ng flak jacket ang kanilang mga mukha ay puno ngang grasa ay patuloy na naglipat ng mabibigat na kahon ng bala sa gitnang mainit na buhangin. Sa malayo ang mga kanyon ng Pilipinas ay patuloy na nagpapaputok ng paulit-ulit upang harangin ang kaaway. Ang mapagsabog ay umaling-awngaw, sinasapawan ang tunok na alon. Mula sa kanluran, isang Amerikanong reconnaissance plane ang lumipat sa katamtamang altitude, kinukunan ng video ang buong lugar. Ang maguhit ng kulay abong usok ay bumalot sa kalangitan ng Panatag Shoal, kahalo ang pula at kahel na kislap ng labanan. Sa radyo, ang boses ng opisyal na Pilipino ay maikli at malinaw na sa ilalim pa rin ng kontrol ang lugar. Ang kawe ay naitaboy mula sa landing zone. Ang isang tropikal na bagyo ay nagsimulang dumating. Ang hangin ay malakas na umihip na nakdulot ng malalaking alon sa dagat, ngunit ang masundalong Pilipino ay nanatiling matatak sa tabi ng kanilang mga bakal na kuta. Habang pinapatatang ng hukbong dagat ng Pilipinas ang kanilang formasyon, ang Komen
ay nakatanggap ng bagong impormasyon mula sa Special Forces na tukoy na ang lokasyon ng UAV, control base at ang floating radar system ng Sina sa isang artipisyal na isla 80 nautical miles mula sa Panatak Shoal. Dalawang Sigma-class stealth ship ng Pilipinas ang tahimik na humiwalay sa pangunahing formasyon gumagalaw sa gitna ng manipis na ulan. Sa control room, ang mga electronic engineer ay next-setup ng isang active jamming system. Sa kalangitan, dalawang reconnaissance UAV ng Pilipinas ang sabay na lumipat nagpapadala ng thermal infrared na imahe ng target, isang kumpol ng mga floating radar at tatlong UAV control station na nakasetup sa malalaking barge. Ang signal para sa electronic attack ay pinakawalang. Ang mga istasyon ng pagpapadala ng Pilipinas ay sabay-sabay na nakbuga ng mataas na lakas na electromagnetic pulse signals na ginulo ang control system ng Kaaway. Ang mga radar screen ng Sina ay nagdilim, ang komunikasyon sa pagitan ng mga istasyon ay nawala. Kasabay nito, ang UAV ng Pilipinas ay nagulok ng dalawang laser-guided bomb direktang tumama sa pangunahing istasyon. Sumiklap ang apoy at ang usok ay umikot paitaas. Ang mga inhinyerong Sino sa barge ay nakagulo sa pag-atras. Ang sirena nga alarma ay umaling-awngaw sa buong ibabaw ng dagat. Mula sa timok kanluran, ang mga special forces ng Pilipinas ay lumapit gamit ang mga reef high-speed boat. 12 sundalo na nakaitim ang kanilang mga mukha ay kalahating natatakpan ay gumalaw sa manipis na usok. Habang mga 100 metro na lang mula sa barge, nagpakawala sila ng smoke screen at direktang sumugot sa kubyerta. Isang grupo nga Kaaway ang mabilis na na-neutralize. Ang control system ay sinira gamit ang directional mine. Ang pangunahing antenang radar ay bumaksak at ang apoy ay kumalat sa buong kagamitan. Nakapagtala ang radar ng Pilipinas ng isang signalang pagtugon mula sa isang escort ship ng Sina na papalapit. Sa dagat, ang mga barkong Sigma ay agad na nagbago ng direksyon, nagpakawala ng isang serye ng mga GM-88 anti-radar missile. Ang maputing guhit ng liwanag ay gumuhit sa kulay lid na kalangitan. Ang bawat isa ay direktang tumama sa mga natitirang pinakmumulan ng signal. Sunod-sunod na pagsabog, ang tunok ay umalingaw na parang kulok. Mula sa base sa lupa, ang puwersa ng rocket artillery ng Pilipinas ay naglunsat ng isang long-range attack gamit ang isang localized HIMARS system. 6 na rocket ang humagibis, ang kanilang mausok ay gumuhit ng isang kurba sa kalangitan. Sa ilalim ng dagat, ang mga natitirang target ay tinamaan. Ang tubig ay malakas na umalon. Ang usok at apoy ay nahalo sa isang pula at itim na mansa sa gitnang dagat. Ang operasyon ay itinuring na matagumpay. Ang buong kumpol ngang floating radar ngang Sina ay nawasak. Ang kanilang sistema ngang UAV ay nawalan ng kontrol. Gayunpaman, ang panik ngang Pilipinas ay naktamo rin ng pinsala. Isang UAV ang nasira dahil sa epektong pulse wave at dalawang special ops na sundalo ang bahagyang nasugatan. Ang barkong Pilipinas ay bumalik pa kanluran, pinapanatili ang isang maayos na formasyon. Ang buong plota ng Pilipinas ay sabay-sabay na nagbukas ng kanilang nga ilaw signal para sa ligtas na komunikasyon. Ang kalangitan sa ibabaw kang Panatak Shoal ay unti-unting nakulay tanso kang paglubog ang araw. Ngunit sa liwanag na iyon, ang ibabaw kang dagat ay puno pa rin kang usok, malabi at langis. Ang malalayong pagsabog ay unti-unting humina, napalitan ng tunok ng mga rescue helicopter ng Pilipinas na umikot sa ibabaw nga salantang lugar. Ang electronic warfare ay natapos na, ngunit ang mga epekto nito ay mabilis na kumalat sa buong karagatan. Dose-dose ng maliliit na bangka nga mangingisda mula sa makabilang panig ang naipit sa gitna nga apoy at malalaking alon. Mula sa command ship ngang Pilipinas, ang mapuwersa ngang pagliligtas ay nagsimulang maglunsat ngang isang humanitarian operation. Ang mga rubber boat at maliliit na patrol boat ay binaba sa tubig, sakay ang mga sundalo at medical personnel na may suot na pulang life jacket. Ilang mangingisdang Sino ang natakpuang inanot sa mga pansamantalang balsa, ang kanilang mga mukha ay maitim dahil sa usok at araw. Sumenyas ang mga opisyal na Pilipino na sagipin sila, hinila sila sa mga bangka, binalot ng kumot at binigyan ng emergency IV fluids. Sa gitna ngang dagat na amoy sunog pa rin, isang oil tanker na tinamaan ng shrapnel ay biglang nagliyap. Mabilis na kumalat ang apoy sa natapong langis.
Dalawang rescue ship ng Pilipinas ang agad na pumasok sa nasusuno na lugar nakspray ang puting foam na pamatay suno. Ang bawat alon ng apoy ay naapula sa gitna ng ugong ng makina at sumisingaw na usok. Isang sundalong Pilipino ang bahagyang nasugatan ng sumabog ang isang tangke ng hangin malapit sa kanya ngunit nakpatuloy pa rin sa paktali ng alubit upang iligtas ang mga tao sa kubyerta. Mula sa Mache, 295 cargo plane ng Pilipinas, mga parachute ay inihulog sa dagat dala ang mga relief goods at emergency desalination devices. Kinolektangang nga rescue team ang lumulutang na supply ipinamahagi sama nakaligtas anuman ang kanilang nasyonalidad. Habang nagaganap ang gawaing pagliligtas, nakita ng puwersa ng depensa sa baybayin ng Pilipinas ang isang panibagong alon nga reconnaissance UAV ng Sina na bumabalik lumilipad sa mababang altitude hindi na para umatake kundi upang mangolekta nga imahe. Agad na inactivate ng nga istasyon ng radar ng Pilipinas ang isang directed laser system itinutok sa mga optical camera ng nga UAV na pumilit sa kanilang umatras. Ito na ang huling maikling electronic encounter ng araw na iyon, walang pagsabok, tanging ang malamig na liwanag na humiwa sa kulay abong ulap sa ibabaw ng dagat. Lumapag ang isang helikopter ng Pilipinas sa kubyerta ng Gepard. Dinala ang mga sugatan at mga sibilyang biktima sa eroplano. Ito ay isang pambihirang sandali kung saan sa gitna ng usok ng pulbura na alala ng mga tao na sila ay nabubuhay pa rin sa ilalim ng isang kalangitan. Ang balita tungkol sa labanan at ang mga gawaing paglilitas ay ipinadala sa United Nations. Ang internasyonal na ahensya nga balita ay nagsimulang mag-publish ng larawan ng barko ang Pilipinas na naglilitas ng tao mga nasusuno na UAV dagat na punong langis at ang mga ulap ng usok na pumapailan lang. Ang opinyon ng mundo ay nahati may mga kumunde na may mga pumuri. Sa ibabaw ng tubig ang maliliit na ilaw ng mga rescue boat ng Pilipinas ay kumikislap na parang isang gumagalaw na konstelasyon ng bituin. Ang kalangitan sa ibabaw ng Panatag Shoal ay madilim, walang buwan, tanging ang kumikislap na ilaw ng satellite na dumadaan sa abot tanaw. Sa isang classified radio frequency, ang Philippine Command ay naglabas ng isang kagyat na utos ay deploy ang Operasyon Kulog at Kidlat Operation Thunder Shadow upang ay neutralize ang natitirang radar network ng Kawe at ay secure ang kanlurang bahagi ng karagatan. Ito ang unang labanan sa gabi gamit ang Directed Energy Weapons at Autonomous Attack UAVs, isang teknolohiya na sinubukan pa lamang sa loop ng mga laboratorio. Tatlong stealth UAV ng Pilipinas na may kodigong Ka-Alpha ang lumipat mula sa command ship, walang ingay, tanging ang isang bahagyang asul na ilaw ang makikita sa kanilang nga pakpak. Sa ilalim ng dagat, isang jet-class mini-submarine ang sabay na gumagalaw. Ang misyon nito ay magpakawala ng isang EMP warhead upang paralisahin ang buong sistema ng sonar ng Kawe, hindi upang sirain kundi upang patahimikin. Ang radar ng Kawe ay nagsimulang makagulo. Ang MAUAF ng Pilipinas ay bumabang altitude, inactivate ang kanilang infrared blinding system na nakdulot ng pakputi sa lahat ng mga tracking camera. Sa dilim nakpakawala sila nga maliliit na microwave projectile na tumagos sa matakip ngang floating radar ng Sina. Mga lilang kislap ang sumilakbo at nawala. Walang pagsabok, tanging ang pagkaputol nga signal ng komunikasyon. Mula sa timok, ang Special Forces ng Pilipinas ay naglunsad ng Maritime Hammer, isang grupo ng mga unmanned boat na may dalang magnetic mine na lumapit sa manatitirang aktibong destroyer ng Kawe. Malakas ang hampas ng alon at ang mapulang ilaw ay kumislap habang ang bawat maliit na bangka ay sumugod patungo sa kanilang target. Ang mapagsabok sa ilalim ng tubig ay naganap halos sabay-sabay. Isang malalim na tunog, hindi marahas, ngunit sapat na upang yumanik ang katawan ng barko ng Kawe at patayin ang kanilang makina. Sa kubyerta ng Gepat ni Pilipinas na itala ng tactical radar na ang buong network ng komunikasyon ng Kawe ay nawala. Ang sistema ng AI combat ay automatikong nag-assign ng status clear vision. Nakatinginan ang mga opisyal, ang asul na liwanag mula sa mga screen ay sumasalamin sa kanilang mga pawisang mukha. Ang laser defense system ng Pilipinas ay inactivate. Mula sa dulo ng barko, isang sinak ng puting asul na liwanag ang direktang tumama sa isang target.
Nakunan ng combat camera ang sandali kung kailan ang isang maliit na bangka ay sumabok sa himpapawid na kawatak-watak na parang paputok bago bumagsak sa dagat. Ang liwanag na iyon ay sumalamin sa madilim na tubig, lumikhang isang mahabang guhit ng liwanag na parang isang bulalakaw. Sa kalangitan ang mga UAV ay bumalik. Ang kanilang mga signal light ay kumikislap na parang mga matang lumulubog. Sa ilalim ng dagat ang submarinong Yet ay muling binuksan ang sonar nito, naglalabas ng malalim na tunok na parang kampana. Nagpapahiwatik ng pagtatapos. Nag-deploy ang puwersa ng reconnaissance kang Pilipinas kang isang bagong uri ng UAV na tinatawag na Tianlong Sky Dragon na espesyal na idinisenyo para sa mga misyon pagkatapos ng labanan. Ang UAV na ito ay walang armas ngunit nilagyan ng multispectral sensor na kayang makadetect ng init, magnetic field at mga nalalabi ng radiation mula sa nasirang electronic system. Sa control screen ang bawat lugar ng dagat ay lumitaw na parang gumagalaw na mga patch ng kulay na eksaktong sumasalamin sa bawat pagbabago sa ilalim ng tubig. Mula sa kubierta ng Gepard, isang serye nga autonomous underwater robot ang sinimulang ibaba. Ito ay bagong teknolohiya, mga robot na hugis patak na may habang higit sa 2 metro na naprogram upang mahanap ngang mamina at kunin ang manatitirang electronic component. Gumagalaw sila gamit ang mga mini-jet engine, sumisisid ng malalim at nagpapadala ng live na imahe pabalik sa mothership. Ang masistema ngang depensa sa baybayin ng Pilipinas sa lupa ay sabay-sabay na nagscan ng frequency, kinukumpirma na ang buong kanlurang bahagi ngang dagat ng Timok Sina ay malinis na. Ngunit sa hilagang silangan, isang kakaibang tuldok ngang liwanag ang lumitaw sa radar. Ito ay ang signal ng isang satellite ng militar ng Sina na nag-adjust ng kanyang orbit. Ang utos ay ibinaba ay activate ang Windwall System, isang space-based cyber warfare technology na binuong Pilipinas sa pakikipagtulungan sa South Korea. Mula sa control center ang istasyon ng komunikasyon ng satellite ng Pilipinas ay nagpadala ng sunod-sunod na mga naka-encrypt na reflective data. Packet lumilika ng isang virtual data shield na tumatakip sa lugar ng dagat ng Timog Sina. Sa orbit ang reconnaissance satellite ng Sina ay nakakita lamang ng isang puting lugar ng ingay na parabang ang buong ibabaw ng dagat ay nawala sa mapa. Sa lupa ang mabatang inhinyero ay nakatinginan, ang kanilang mga mata ay pula dahil sa makdamag na pagtatrabaho, ngunit may kakaibang kislap ng pananalig. Sa lugar ngam besa panatak isang grupo ngang combat engineer ngang Pilipinas ang nagsagawa ngang huling hakbang ngang pag-activate ngang sea grid system. Dandang nga sensor buhay ang inihulog upang makadetect na pagalaw mula sa mga submarino o unmanned vehicle. Bawat maliit na buoy ay naglalabas na aso na ilaw, kumukonekta sa isa't isa upang bumuo na isang electronic network na bumabalot sa karagatan. Sa ilalim ng tubig ang marobot ay gumagalaw. Kasabay ng mga dinakikitang daloy ng data, ginagawang isang digital na baluti ang lugar na ito. Bahagyang sumikat ang araw. Sa kubierta ng command ship ang masundalong Pilipino ay naglipit ng kagamitan, nakpalit ng bantay. Isang grupo ng eksperto sa cybersecurity ang nakaupo pa rin sa harap ng screen, sinusubaybayan ang data na ipinapadala mula sa kalawakan. Ang tunog ng makina ay humalo sa tunog ng alon, rhythmical na parang pahinga pagkatapos ng isang bagyo. Isang signal mula sa General Staff ang umaling-aungaw. Ang Operasyon Kulok at Kidlat ay kinikilalang kumpleto na isang ganap na tagumpay, wala ng agarang banta. Ang buong kubierta ay natahimik ng ilang segundo bago lumitaw ang mga bahagyang ngiti, hindi dahil sa tagumpay kundi dahil sila ay buhay pa at nakikita pa rin ang araw pagkatapos ng isang mahabang gabi. Sa kalangitan ang mahuling UAV ay bumalik pakanluran, lumilipat sa ibabaw ng maliwanag na ulap. Ang sikat ng araw ay sumasalamin sa kanilang pilak na katawan, kumikinang na parang isang kawan ng maibong bakal. Sa ilalim ng dagat ang mga robot ay unti-unting lumitaw, automatikong bumubuo ng isang paralel na formasyon na anot sa agos na parang mga sundalong bumabalik mula sa labanan. Sa radyo, ang boses ng commander ay maririnig, walang ganap na tagumpay, tanging malalaking ara lamang. Ang dagat ay mananatiling ating tahanan at ang tahanan ay dapat protektahan.
Ang huling katahimikan ay hindi ang katapusan kundi ang isang mahabang buntong hininga ng isang bansang alam na ito ay nakatayo pa rin ng matatag. Ang dagat ng Timok Sina ay bumalik sa kanyang maalon at hangin, ngunit sa ilalim ng tubig libu-libong nga sensor ang tahimik pa ring gumagana. Nakbabantay sa isang kalangitan, isang karagatan at isang panatang hindi kailanman kukupas.